Good morning, ma'am. Good morning, classmate. This is our report. 40 years of revolutionary struggle. So, next slide tayo. Hindi ko na siya babasahin. Diretso na lang kami agad sa discussion namin para mas maintindihan nyo. So, sa first slide, ang sinasabi lang dito, ang Pilipinas ay may mahaba o malawak na kasaysayan na tinutukoy. Halimbawa na lang nito yung mga sinulat na libro ni Jose Rizal, mga Noli, tsaka etc. Maraming kasaysayan ng Pilipinas. Pero ang ipopokus natin dito ay yung Moro or mga Muslim. Nung unang panahon, gumawa ng kilusan at tinawag itong Moro. Ano ba ang Moro? Ang Moro means is Bangsamoro. Yung Bangsamoro, ito yung tinatawag o ito yung umampon sa mga katutubong Muslim sa Pilipinas na naninirahan sa Pilipinas noong unang panahon at inampon ito ng Malay. Yung Malay means is ito yung mga katutubong mayayaman na naninirahan sa Malaysia at Indonesia. At ang Moro ay nakatira sa Mindanao, Timog Kanlurang Mindanao. Doon sila nag-umpisa bumuo ng kanilang grupo or doon nag-umpisa mabuo ang Moro. At sa Sulu. At yun. So, next slide tayo. So, ang sinasabi lang dito is dito nag-umpisa o dito na nag-umpisang lumaban yung mga Moro para makamit nila yung kalayaan na gusto nila at maging malaya na sila. Nilabanan nila ang mga Kristiyano, mga dayuhan, mga Espanyol na nananakop nung mga panahon na yon upang makamit nila ang kanilang kalayaan at makabalik sa mga kanya-kanilang pamumuhay at masisiglang buhay na nung hindi pa sila inaangkin or sinasakop ng mga dayuhan na gustong manakit or gawin silang alipin. So, next slide tayo. So, NLF means Moro National Retiro Front. So, ang NLF ay isang pampublikong organisasyon or isang grupo sa Pilipinas nung na itinatag or tinayo nung 1972. Nagsimula ito sa maliit na grupo at ang kanilang leader dito ay si Nor Misyuara. If tama ako ng pagbanggit kasi nakakabulol yung name. Isa siyang Muslim sa Pilipinas at noong 1969 medyo nakakalito itong part na to kasi maraming date or taon ang ang sasabihin ko. So nung 1969 sila ay hinihikayat or gustong lumaban sa pamahalaan upang makalaya at humiwalay sa Estados Unidos or pamahalaan na tinatag ng mga Bangsamoro na binubuo lahat ng Mindanao, Palawan, Sulu, Tawi-Tawi at kung saan lugar pa. Maraming lugar. At naniniwala si Misyuari na
hindi maganda ang pagpapatakbo ng Moro, kaya gusto nilang tumiwalag dito. At nung 1970, dito na sila simulang nakalaya at lumaban sa mga Bangsamoro, at yon, nakamit nila yung kagustuhan nilang makalaya. Pero bago nila ito maabot, almost 2 years bago sila makalaya, or 1 year. Pagkatapos netong lahat na ito, doon na naging matatag ang NLF na tinatawag na Moro National Libertador Front. So, next slide tayo. So, kilalanin nga po natin ang founder na si Narmi Sauri. Came from Kabataang Makabayan, political science instructor of the UP, governor of the ARMM in 1996. So, kilalanin po natin si Narmi Sauri. Si Narmi Sauri ay dating gobernador of the Autonomous Region in Muslim Mindanao. Si Narmi Sauri ay isang revolusyonaryo at politiko, tagapagtatag at leader ng Moro National Liberation Front. Siya ay pinanganak noong Marso 1939 sa bayan ng Tapul. Meron siyang 4 na asawa na si Tarhata Ibrahim, Eleonora Raidantan, Moyamona Palalisan at Sherry Rahim. Ang nanay at tatay po ni Narmi Sauri ay si Salida Misauri at Dindang Hail Pining. Si Narmi Sauri po ang nagtatag ng Organisasyon Moro National Liberation Front at siya po ay Governor of Autonomous Region in Muslim Mindanao. Meron po siyang 2 anak na si Abdul Karim Misauri at Noredha Misauri. Siya po ay nag-aral sa Universidad ng Pilipinas at siya po ay isang instructor sa Universidad Pilipinas ng Maynila. Next slide po. So, ideology and goals. Islamist, nationalist, separatist. The MNLF used nationalist rhetoric to call for an independent state in southern Philippines. Its 1974 manifesto discussed the Moro people as a nation based more on a shared homeland in the southern Philippines oppressed by the central government rather than a group characterized by Islamic agenda. The MNLF claims to represent the Filipino Muslim. So, ang sinasabi po this is they want po the MNLF advocates for an independent southern Philippine states focusing on Moro people shared homeland and oppression by central government despite not promoting an Islamic agenda. So gusto nga po nilang humiwalay dahil po sa nangyari po sa central governor. Gusto po nila ng separatist. So sila po ay nationalist, so ang kanila pong region is Islamist or tama nga po. Islamist po. So kaya po nga hindi nga po na sakop ang buong Pilipinas po dahil din po sa mga Muslim, kasi po ang mga Muslim po ay may paninindigan po tsaka po sila ay loyal po sila sa kanilang sinasamba po, kaya hindi po sila nasakop, hindi po katulad ng ibang religion tulad nga po ng Katoliko, ganun po. So sila po ay talagang buo po tsaka sila po sama-sama. So ano nga po ba yung MNLF? Ang MNLF po ay ang Moro National Liberation Front. Ito po ay kilusang pagtitiwalag o pag-aalyansa ng mga Muslim sa Pilipinas na itinatag po ito ni Narmi Sauri noong 1969. Sila po ay naghihimagsik laban sa pamahalaan ng Pilipinas upang makalmit ang kanyang kalayaan at humihiwalay sa estadong Muslim na tinatawag na nilang Republika Bangsamoro na binubuo ng lahat ng Mindanao, Palawan, Sulu, Tawi at Balisan. So, bakit nga po ba sila naghihimagsik? So, sila naghihimagsik sa pamahalaan ng Pilipinas upang makamit ang kalayaan humihiwalay sa estadong Muslim na tinatawag na Republikang Bangsamoro na binubuo ng lahat na sa Mindanao. So, yun nga po. Gusto po nila ng separatist kaya po sila naghihimagsik. Next slide po.
The infamous Javida Massacre, March 18, 1968. The infamous Javida Massacre, March 18, 1968. A new series of massacres perpetrated by the military Baklaga, a cultic group of migrant settlers, Sandelectoral fraudulent terrorist small contribute to the galvanization of the rebellious unrest among Moro leaders and people. So, tatalakayin naman po natin is about po sa the infamous Javida Massacre. So, ano nga po ba ang nangyari sa Javida Massacre noong March 1968? So, ang Javida Massacre noong Marso 18, 1968 ay ang sinasabing pagpaslang o pagbitay sa mga hukbo ng Moro na umano'y naghimagsik nang malaman ang tunay na katangian ng kanilang misyon. So, ano nga po bang misyon nila? Ang misyon nga nila ay sila ay naghimagsik laban sa pamahalaan ng Pilipinas upang makamit ang kalayaan, o tinatawag po nila ay yung gusto po nila, goals po nila ay separatist po. Kaya po sila naghihimagsik. So, naghihimagsik nga po sila laban sa pamahalaan ng Pilipinas upang makamit ang kalayaan at tumihiwalay sa isang estadong Muslim na tinatawag po nilang Republikang Bangsamoro na binubuo na lahat sa Mindanao. So, sino nga ang nag-utos ng Javida Massacre? Or sino nga po ba ang sino po sa administrasyon nag-utos sa Javida Massacre? So, sa administrasyon po ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang Javida Operation Merdeka ay dapat ay isang lihim na plano ng militar sa ilalim ng utos ng Pangulong Ferdinand Marcos na isinama sa ilang bahagi ng Sabah na di umano ay bahaging pambansang teritoryo ng Pilipinas. So, saan nga po ba nangyari ang Javida Massacre? Ang nangyari po ang Javida Massacre ay sa Corridor Island in Cavite, o also known as The Rock Island. Mas kilala po siya sa The Rock Island. So, ilan ang namatay nga po ba sa Javida Massacre? So, sinasabi po sa nahanap ko po ay 200 young Tausug and Sama men ang namatay sa Javida Massacre. So, dahil po sa pagkamatay po nila ay nagbunsod sa kamalayan ng mga Bangsamoro na itinuloy ang pakikibaka para sa sariling pagpapasya at bumubuo sa isang kilusang pagpapalaya para sa paghihiwalay. So, dahil nga po dun sa massacre na po yun ay nabuksan po ang mga mata ng mga Moro o mga Muslim na kailangan po nilang o namulat sila sa mga ginagawa po sa gobyerno. So yun lang po. Thank you.